Ang buhay daw talaga sa Davao nakakatakot. Oo. Kasi pinapasok ka lang daw ng NPA, ninanakawan ka, ginagahasa kayo. Kaya si PRRD daw, tinuruan yung mga taong ipagtanggol ang sarili. May sariling mga baril, dapat matuto kayo. Kasi wala ako, parang wala siya dyan 24/7. Oo. Kaya naging maganda raw talaga ang Davao. Totoo, nakita ko yung progress ng Davao talaga nung si Digong ang naging mayor. Kanya nga nung 2015 pa, before 2016, nung nababalitaan ko na merong movement sa Davao na tumakbo siyang presidente, nag-volunteer kagad ako. Tinawagan ko si Bingbong Medialdea, no, na barkada ko yan from way back. No? Sabi ko, Bong, pagka nakikiliti na si Digong, paliparin mo ako nilipad ako ng Davao, ha? Tsaka mahilig ka mga kumanta. May piano lang kasi pag nasa-stress na sila, may piano, nag-hire kang pianista doon. Oo. Ayan. So, yung Digong style na yan, do you see that in VP Sara? A little bit? Yes. Alam mo, nung una ko nakita yung yung sinuntok niya yung sheriff na she was condemned by media in Manila. Sabi ko tama yan. Tama yan. That is tapang at malasakit. Exactly. Nagmamalasakit dun sa squatters, nagpakita ng tapang. Alam mo exactly. dito, I was interviewed, kasama ko pa mga madre. Nag-i-insist yung isang sa TV na, tanungin ako, tama ba daw ang ginawa ni Mayor Sara Duterte na sinuntok yung sheriff? And to their surprise, sabi ko, bakit? Hindi ba pwedeng manuntok ang babaeng mayor? Kung lalaki mayor nanuntok dyan, siga pa siya. Pag kaming babae nanuntok, masama kami. Tama. Buti nga sinuntok niya lang Nung mayor ako dala-dalawa baril ko nakita ko yung picture mo nung araw na gano'n Itong mga double standards, lahat itatapon nila sa babaeng kandidato. Ito, soft-spoken si BBM. Siyempre, soft-spoken ang weakling yan Kaya ngayon, soft-spoken. Asan na yung necktie mo? Asan na yung aking linda? Ito ang necktie ko. Bigay ni Cathy, meron pa akong rubber ducky na yellow niyan. Hindi ko lang nadala, Ito, ang dapat necktie ni BBM. Ito ang tinatawag na lame duck tie. Yan. Alam mo, Commissioner Bing, Cathy, tayong tatlo, hindi naman tayo pinanganak na mahirap. Miski na papano, may kaya. Sabihin na natin, middle class, si Bing, upper middle class pa yan, Oo naman. Pero, ang pinagtatakahan ko dito sa mga critics ni Inday Sara at yung mga diehard Duterte haters, their echo chamber sila lang Sila yung mga nakatira lang sa gated subdivisions, na safe and secure in their confines, Parang Parang sila lang tama. Hindi nila alam ang pulso ng ordinaryong mamamayan. Wala silang street smarts Wala. Kanya nga ayoko kay Bongbong nung tumakbong presidente ng 2016 Kaya ako kay Isko kasi si Isko may street smarts nanggaling sa pinakamahirap na at unti-unting umangat nag-aral May college degree nag-aral nag-Harvard pa na program Kaya nga he tried to improve himself on his own di ba? Sarili niyang sipag, sarili niyang by his bootstraps. Pero ito, lahat nandun na. Pera, kapangyarihan, ganyan. Walang tinapos. Walang tinapos na college degree. Tapos pag nagsalita pa, sabihin niya sa mga bata, lahat ng natutunan ko sa eskwela ay ginagamit ko ngayon. Ikaw, bibigyan mo kasi sinungaling Hindi ka naman nag-graduate Yan ang problema sa'yo Pumasok ka pa nga sa UP College of Law, first year lang, drop out ka na. Gusto talaga ni Ferdinand Marcos College of Law yun kaso, pagpasok niya pa lang sa classroom ni Professor Hidiora, recitation agad, Mr. Marcos. Siyempre wala siyang alam, di ba? Oo. Sabi ni Hidiora, I don't care if you're the son of God. Drop out siya agad dito Ilongga rin nga pala si Heidi, Parehong-pareho nga pala kayo nila. Kayong tatlo ni Miriam, parehong-pareho kayo. Feisty. Yari kayo sa aming mga Ilongga.
Hindi, tsaka ako hindi kasi ako naniniwala na dun sa, yung mga soft-spoken. At tsaka, babalikan ko yung sinasabi mo, Mabing, na hindi pwedeng manuntok ba ang kababaihan. Parang yun ang sinabi na kapag kaming mga babae ay inaabuso, hindi na namin pwede ipagtanggol ang aming pagkababae. Oo. Diba? Hindi na ba, ganon. Yung prinsipyo namin, di ba pwede kaming, we will be so, what do you call this, passionate about it, that we will express it the way most men express it. Di ba? History is replete with examples. Golda Meir of Israel, no? Oh, yes. Margaret Thatcher, the Iron Yes, Lady yes. of Britain, who brought That's true. Britain from chaos to Siya yung diba? Maraming siya ganyan. yung, di ba, inoccupy yung Oo. Panama Canal? Oh. Yung nagkalaban niya din nung lito, ngayon? Hindi, yung Argentina. Falklands sa Argentina. Oo. At saka inoccupy yung Yung Panama Canal. Panama Canal, oo. ha? Sino ba yun? Mga Yung atras diktador, na yung diktador kalaban na Nagka-turn around na sabi pa ni Margaret Thatcher, fire! sabi ng Navy, Prime Minister, they're already turning around. I don't care. Sinugod pa rin. Fire! Yari kayo. Yan ang importante na malaman ng mga tao na kaya din naman ng mga babae na mamuno. Oo, kaya po, kayang-kaya. Lalo na po, kung may pinag-aralan, abogada, dumaan naman sa pagka-mayor, yung sinasabi ni Chair Lito ng compassion, alam nyo, kaming mga nag-mayor, kahit ano po, talagang mga bangag na lang siguro ang walang compassion pag nag-mayor ka. Kasi napaka kaluluoy sa mga tao. Totoo. Luoy talaga. Pumipila sa sa tanggapan mo. Kasi you can They- nagkakaroon ka ng personal na At saka lalo na interaction. pag wala namang fans yung city mo. Yes. Nung panahon Oo. namin, wala talaga. Inubos na nila Diba? 86 to 92. Oo nga Kay pala, Marshall President baby Cory, ka, no? Kaya, ang sinasabi nila na ganyan kaya kasi kulang siya sa ganito. Teka muna, umasa muna kayo ng bar exam. Bago niyo yan sabihin na si Sara Duterte ay kulang sa ganito. Nakaka-insulto na kayo, hindi man kayo nakapasa ng bar Saka yung parang sila lang yung matalino. Oo. Sila lang yung magaling. Meron sila talagang sariling mundo. Parang yung meron silang... yung mga nag-rally doon Yung sa holier than Ayun, thou mga nag-rally sa attitude. Yeah. Gusto ko lang sabihin, Tita, ang blood pressure mo. Kasi grabe na talaga. Mag-resign na kayo lahat. Yung pala, minority lang pinaparesign. Actually, Mama Bing pala, even yung mga bishops, yung mga priests, gusto ko sumulat sa sa Rome. Tama. About it. Tama ba yung ginagawa ng mga pare at mga bishop na nagsasalita ka ng may hudas na mga traidor? Sino ba nagsabi may Judas? Anong pangalan nun? ba Reyes, yun? Father Reyes, may mga obispo. So gusto ko itanong, kasi ang alam ko, dapat ang pare, siya ang nag-uumpisa ng kapayapaan at pagmamahal. Opo. Bakit ngayon ang mukhang ang kaparian at ang bishop natin na iilan dyan, sila pa ang naghihikayat na magalit ang sambayan ng Pilipino. At nang umiyak ako lagi loyal kay Senator Pia Nung umiyak si Senator Cayetano sa kanyang frustration, At sa May isang bishop din nun. Expression ng natakot talaga sila doon. They were terrorized. Frustration niya sa mga dati niyang friends ngayon sa minority na may isa pang pare nagsabi ng makonsensya ka. Alam niyo, Bishop yata yun. Bishop yun, Bishop pa ba? Oo. Alam niyo, Bishop, Bishop ng Cubao. Alam Gusto niyo, ko Bishop, pumunta doon, promise. ako naman, freedom of speech naman po. Kung sa pulpito sabihin niyo yan, okay po kami. Walang problema. Nanay ko, devout Catholic, lola ko, devout Catholic. Ang hindi lang po ninyo alam, na hindi po kasali si Pia Cayetano sa inyong flock kasi protestante po siya. Kaya po, pagsabihan niyo siya na makonsensya siya, parang out of play. Yeah. Tsaka Attorney Bing, yung ating pagka-Kristiyano, Katoliko rin ako, nagsisimba ako tuwing linggo. Hindi ba it's founded on mercy, Love. compassion, Truth. charity, Oh. truth, forgiveness. Bakit yung May pang judgment. kung sino yung mayayaman sa ating mga Katoliko, Ah. bakit sila pa yung judgmental? Hindi lang yung No? bishop at saka pare. Oh, Yun bishop yung nakakakilabot. Yan ba ang tinatawag dyan,
demonyong Sino nag-aanyong ba yung dating anghel. pare na dating adik? Pangalan nun? Father Flabby? Oo. Oo. Yun, grabe din yun. Mm. At sabi ko nga, Father, por favor, humingi ka ng dispensa sa Roma, tumakbo ka na lang kaya congressman. Oo, kasi mukhang... yun ang gusto mong venue sa iyong mga political expression, no? Tanungin mo kaya si BBM, Father Flabby, bakit hanggang ngayon walang drug lord na nakukulong, ha? Mm. Bakit? Exactly. Bakit? Barkada sila? Yun ang problema. Lumalabas pa ang drug lord. Yun ang problema sa inyo. Ginagamit nyo naman ang relihiyon para usigin ang kalaban nyo. Mother, Ito talaga ang problema sa organized religion. Na maraming babae na ayaw na ng organized religion dahil sa control. Mother, alam mo yung That's another topic, of Oo. feminism. Kaya, Yeah. huwag na yun dito dahil politika ang Oo. pinag-usapan Mother- natin. Sinasabi na natin kay Father Flabby, Father Flabby, you can call me anytime. You can, whatever, you try to enlighten me, okay? But you cannot convert me. Huh? Because Father Flabby, in the world, in the real world of politics and poverty, nakasalawal ka pa lang, mayor na ako. Kaya, pag inuusig niyo po ang mga nasa posisyon na hinalal ng mga tao, galing-galingan nyo naman. Para hindi naman po kami magsabi na kayo naman po din ang bias. I know you don't like to be told these things, but that's my opinion and that's true. Kaya lang, kasi pag nakaabito kayo, ang mga tao iniisip, uy, man of God, man of God, man of the church, is saying na ganito si Sarah, ganyan. Alam niyo, Father, ako talaga iniwala ako dyan Kaya nagba-Bible study ako talaga ngayon. Alam mo ba dito, nagba-Bible study na ako ulit every Wednesday. Kasi ito, absent ng absent. Pero ako, present po ako lahat. Pero, Yeah. Commissioner... Kaya para bumait naman daw po ako ng konti. Commissioner Antayin Bing... mo ako, Father Flabby. Pag bumait na po ako, pwede na po tayo dito. Bitahin ko kayo. Commissioner Bing, Kathy, gusto ko lang ipasok ito. No? Oh, sige. A compassionate leader who understands the plight of the ordinary Filipino should have realized nung nagkaroon tayo ng krisis ng inflation, Fuel. lahat, no? I mean, ganyan yung problema na yan, na dapat agad-agad na gumawa ng solusyon ang pamahalaan kung ikaw ay compassionate. And why am I saying this? Nung tumaas ang presyo ng gasolina, at hindi naman natin kasalanan yan ay dahil sa kay Trump at sa yung nangyayari nga sa Middle East. Nung tumaas, ang VAT, una may excise tax. Pangalawa, may VAT pa. May excise tax na 6%, meron pang VAT na 12%. Na ang nagbabayad yan, consumer, tayo. Di ba? Kung meron kang compassion, nung tumaas ang presyo ng diesel at gasolina, tumaas din yung collection mo ng VAT. Oo. Ngayon, yung tinaas ng collection mo ng VAT, wala naman yan sa 12% yan. source of revenues mo for the current 2026 budget. Tama po. So, pumaldo ka, dumoble-doble ang iyong collection ng buwis ng Correct. VAT, di ba? Okay, excise tax. Tinatawag na windfall, no? Windfall. Hindi ba Laki ng building na Guardiola para sa collection niya. hindi bali na yung ganong magkano lang ba tapo nun. Ang nakakaawa, yung middle class na Yun ang installment tinatax. pa yung kotse. Yun ang tinatax. Installment pa yung motorsiklo. Yun ang nagbabayad din ng tax So kung ikaw Income tax. kung ikaw ramdam mo ang hirap ng tao, whether yan poorest of the poor all the way to the middle class. Na yung middle class ang backbone of the economy. Paano bang bigyan mo naman ng konting palugit man lang o Kahit babaan mo? diesel lang, kahit O sa diesel kuryente, pwede mo rin babaan yung VAT, di ba? Habang may krisis lang. Ayaw nila. Ayaw nila. Kasi sila, they live in a different world. Yeah. Also, sinabi nga ng aming expert economist dito na si Ma'am Cora Guidote, ayaw talaga ni BBM Gang tanggalin ang VAT sa fuel at
excise tax. Dahil Even if only for this year, dahil may nahabol. Chelito, may nahabol silang target ng collection para maigapasok nila sa unprogrammed funds. Allocation. At gagamitin na naman yun para sa paldo-paldo na naman. Yun ang naging source ng ghost flood control projects, yung kanilang unprogrammed funds. Which, Dr. Winnie Monsod Herself, also said yeah. na dapat zero unprogrammed funds, di ba? Pero alam mo naman, dahil naman sa grupo-grupo siguro, sumama doon si Dr. Winnie Monson doon sa nagraraling mga tita, mga mamita at mga tita, nagrally doon sa Senado na mag-resign na kayo. Yan, Actually, Mami, merong sinabi si Yusek Claire Castro sa isang press briefing. Ngayong bago ang lipad ni BBM going to Japan na lagi sumusunod sa due process si BBM at tiniyak na susunod sa batas kaugnay sa 2028 election. Sabi ni Yusek Castro, Mama Bing, si Senator Amy ang tanungin kung totoo ang mga pahayag. Any comment po? Chair tanungin Lito daw si Amy. and Mama Bing, ano pa ba ang dapat na idahilan? Inamin na ni Minority Floor Leader Tito Soto, inamin na rin ni Senator Ping Lacson na totoong nangyari yung mga meeting na yon at totoong nagkaroon ng usapan tungkol sa term extension at tungkol sa regionalization ng Senado, dadagdagan ng mga numero ng senador. Di ba? At mabuti na rin na ito binulugar na, binuking ni Senator Amy Marcos para maiyahiya naman ng mga ito at huwag na sana ituloy. Exactly. Diba? Kaya mga kababayan, pasalamatan din natin si Senator Amy. Correct. Kasi yun nga, si Senator Amy lang makakasabi na ikaw, BBM, bangag ka, nagkukokaine ka since 12 years old. At nung ako'y simugunda at sinawag ko siyang bangag, at cocaine addict siya, ay bakit daw hindi nila ako ihabla ng libel ni BBM? Sabi ko, di unahin mo, habla ang kapatid mo. Yeah. Hindi naman ako nagsabi. Kino-quote ko lang naman si Amy Marcos kasi kung hindi po naman totoong bangag yan, BBM president nyo, bakit ganito ang sitwasyon ng Pilipinas? Dahil yung kanya mga desisyon ay wala dito, wala doon. Tingnan mo naman to, awayin mo si Premier ng China, tapos gagapang ka doon para kumustahin mo na naman siya kasi baka magalit siya. O ngayon, bibili ka naman ng fuel sa China. Ikaw talaga, BBM. Ang hirap talaga pag ang commander-in-chief mo ganito. Mga kabayan, sinasabi ko sa inyo. Sinasabi niyo si BP Sara, hindi niya kaya yung ganyan. Kaya mo hindi ka ng babae, lalo na pag-abogada. Hindi ba? Sabihin na yan, si Atty. Guanzon napakalakas naman ng personalidad nito. Parang lalaki. Bakit? Masama po ba kung mas lalaki pa ako sa mga lalaki dyan? Na sinungaling, na magnanakaw? Yan! Sa totoo lang, ito po ang programang walang kinatatakutan. Yes, sa totoo lang,